After 7 season na magkasama sina Jason Tatum at Jaylen Brown, after 6 conference finals at isang bigong finals appearance ng Boston Celtics sa loob ng 8 seasons, finally, nawin na rin nila ang kanilang inaansam-asam na kampeonato. Sa mga nagdaang taon, competitor naman ang Boston Celtics with Jason Tatum and Jaylen Brown. Iba-iba na din ang mga nakasama nilang klaseng players, pinandalan sa kanilang mga front office. Pero sa dulo ay nabibigyan nga lang sila makasungkit ng titulo. Malakas man sila sa mga nakaraang season bago ito. Sa loob ng 7 taon, taon-taon mo silang makikita sa itas ng standing. Nadodominate din ang kanilang conference. Wala nang duda sa lakas pa nila. Yun nga lang, pagdating sa playoff ay doon sila nabibitin. Malalakas din naman ang kakalaban nila. Sila LeBron, Curry, at Butler ang nagpabagsak sa kanila before. Pero ngayon iba na ang lahat para sa Boston Celtics. Different level na team ang nabuo ni Brad Stevens sa level nila Jason Tatum and Jaylen Brown. And the first time na-reach nila ang 64 wins. Naging number 1 team sila sa buong NBA. Dedication kung gaano nila na-improve ang kanilang team. Isa sa mga big addition nila this season, una si Jrue Holiday, ang defensive monster sa perimeter. Kaya may pangtapat na sila sa mga best guards sa liga pagpasok niya sa team. Nabigyan niya ng isang experience championship ang team. Dahil isa nga si Holiday ang naging champion ng Milwaukee Bucks noong 2021. Next naman si Kristaps Porzingis, ang kasama sa package ng nakuha nila sa trade kasama si Marcus Smart na masakit para sa mga Celtics fans. Pero iba ang plano ni Brad Steve para dito sa mga Boston Celtics. Pagkuha kay KP, nagkaroon sila ng third start na kayang sumabay scoring nila Jason Tatum and Jaylen Brown. Ito ang perfect style ni Joe Mazzulla na live and die sa tres. Agad naman niyang naipamalas yan itong regular season ay sumampa agad siya sa 20 points na average kasama ang Celtics duo. Bukod pa dyan ay nakakasabay pa siya sa depensa sa kanyang length at two-way touring protection. Sa addition ni Kristaps Porzingis at Jrue Holiday, mas naging complete pa ang Boston. Kasama dyan ang aggressive ni Derrick White bilang consistent na help duo, si Al Horford na veterans player at iba pa mga bumubuo na team. At syempre, huwag natin kalimutan ng main stars nila si Jason Tatum bilang face ng franchise na may consistency sa scoring na lead niya pa rin ang team sa kampeonato, being their best player regular season helping the team. Tapos itong kontra nila Dallas Mavericks, nakapaglaan siya ng 31 points and 11 assists. Samantalang si Jaylen Brown naman ay wala nang question pa bakit siya ang naging finals MVP. Siya ang mas consistent star team kontra sa Dallas. May mga big play siya sa mga panalo nila. Tapos may depensa pa sa magkabilang dulo. Diba best guard ang nakalaban nila? Itong playoff even finals, Luka and Kai. At talagang tumatrabaho talaga siya ng mahusay. Walang namalaylay sa laro niya dahil asset siya all times. Hindi ganun kadali ang mga pinagdaanan nila JT at JB. Maraming mga doubters na hindi gagana itong dalawang duo na ito. Maraming nagsasabi na dapat na i-trade yung isa. Kinakailangan na ng bagong duo. Tulad ng ibang stars na nagpa-trade na lang sa ibang team. Ngayon pinatunayan na nilang dalawa na sila ngayon na yung pinakamalakas ng bagong team ngayon sa NBA. Ngayon wala na masasabi ang kanilang mga doubters at kaya nilang bumalik dito sa final. Tinalo na nila ang pinakamalakas sa West na kaya nila magkampiyon. Na hindi lamang sa East kundi sa buong NBA. Well, marami pang patutunayan itong dalawang duo dahil napakabata pa nila. Si Jason Tatum 27 lang. Si Jaylen Brown naman ay 26 lang. At yan ay marami pa tayong maabangan sa pagiging duo nilang dalawa. Yan ang mga abangan natin sa mga susunod na season at playoff na kung mapapatunayan pa nila na sila ang dalawang the best star duo na bago ngayon. At ngayon ay talagang deserve nila ang kampiyonato ngayon.